kahit big payer ka sa Lazada, Pay Later, frozen yung ano nila kasi binibenta nila yung. So for this video guys, pag-usapan natin kung bakit frozen yung Lazada Pay Later mo at yung fast cash na loan na ino-offer ni Lazada. So, trinay ko yung dalawa. Ang nangyari dito, binayaran ko wala pang 1 month. Tapos, hindi na ako na-loan kasi trinay ko lang naman. Ang laki kasi na interest, 5%. So, ang ginawa ko is hindi ko na ginamit. So, after ko siyang nabayaran, ito nangyari. Nagtataka ako, maraming tumatawag sa akin ng mga agent ng online lending or ULA. Maraming tumatawag at maraming nagtitext. Napaka-hassle talaga kasi kala ko ano lang mga customers. So syempre nagtataka ako kung bakit kilala nila ako. Yun, wala nang ibang suspetsa ko. Kaya pala kahit big payer ka sa Lazada, Pay Later, nakita ko sa YouTube dyan sa mga vlog na frozen yung ano nila kasi binibenta nila yung information mo sa ibang ULA, sa ibang online lending. Kung kukuha ka sa kanila, sa yung pinagbintahan nila, may incentive sila or may certain percentage na makuha nila. So, instead na sila yung magpautang, siguro mas malaki yung makukuha nila sa ULA, sa yung binibintahan nila. Kasi usually, tinitignan ko sa mga vlog or sa yun nga mga experience sa umutang sa ULA, 1% per day. So, kung 30 days yan is 30% per month. So, sobrang laki. Mas malaki pa sa 5-6. Mayroon ng 1%, tapos yung service charge or service fee, halos kalahati na sa kinuha mong pera. Siguro mas malaki yung binibigay sa yung pinagbintahan nila ng OLA. Tingnan mo naman yung malagay na natin sa 50% per month kasi dito ka babawian sa ano service charge na 20%. So that is 50% per month. So ang laki, di ba? Ang binibigay lang na interest sa Lazada Pay Later at saka sa Fast Cash is 5% per month. So kung ibibigay yon ng pinagbintahan nila na 20%, so sobra kalahati, that is 1/3 yung difference, di ba? So kaya minabuti nila na sige, binta ko na lang itong information sa customer ko tapos bigyan niyo ako ng 20%. So advice, kung hindi niyo talaga kailangan yung pera, huwag niyo nang i-try. Katulad ko, trinay ko lang. So hassle siya kasi akala mo importante yung call or importante yung nag-text sa'yo. Tapos may ginagawa ka, nag-ring yung cellphone mo. So dadamputin mo tapos yun lang pala mag-offer ng loan na sobrang laki yung interest. So advice ko sa inyo, wag na, wag na. Hanggang dito lang sa video na to at kung may natutunan kang kunting aral, please share and mag-subscribe na rin.